Hi, Little Flames. Okay, this is my first um, vlog entry para sa para sa channel na to. Um, Madalas yung live ko kasi yung ina-upload ko, but this time I decided to create my own or to create my own entry. And my topic for today has something to do very basic, very important at very basic for someone na gusto magsimula as a practitioner ng witchcraft, okay? My topic has something to do with altars, alright? Actually, more of correspondences. So, siguro nabasa nyo na yung booklet, kaya napunta kayo dito, you've been my followers and you want to start something. Siguro interested kayo sa tarot or may mga grupo kayo na nakikita na yun. May mga grupo kayo sa Facebook, sa platform na yan, na nagta-tarot card or mga psychics, ganun. And you want to dig more, to know yourself more, then I think this is the best channel for you guys na medyo, okay, susubukan ako mag-Tagalog para mas madaling maintindihan. Okay. Di ba sa altar natin? Sa altar natin, nandun yung center na main deity, pagkatapos nandun yung mga correspondences. Yung altar, very important na meron tayong correspondences like ng air, representation ng water, ng spirit, ng water, spirit, ng air, ng fire. Alam mo yun? Yung the basic elements. Kapag nagka-cast tayo ng spell, yun yung parang minamanipulate natin na energy. Yun yung minamanipulate natin. And it is really important, guys, na bago natin gawin yan, kaya ay sinasabi ko rin na mag-meditate. I require people to fast or mag-fasting because itong pangangatawan natin, very important din siya. If you believe in the microcosm and macrocosm, whatever is up there is also happening in here. No wonder kapag may mga astrological events like Venus in conjunction, like certain behavior may mga certain behavior na nilalabas yung mga tao, that's it, di ba? Yun yung mga ganong ganap. So whatever is happening doon sa taas, nangyayari din dito sa baba. Similarly, sa maliit mong mundo, sa sarili mo, it is really important that you know these things too. Na alam mo yun dapat. Now, what is happening inside you, what's happening with this, and all of the things that's happening in your body is manifesting around you, right? If you have a very chaotic brain, it will be chaotic din yung sa paligid. Napansin nyo? Parang yun yung mas na-attract. Actually, hindi yun na-attract yun eh. It is like a mirror of what is happening inside you. Yun yung siguro yun yung bagay na hindi ganong nare-realize pero important na ma-realize ng isang practitioner. What's happening inside you is also happening outside. Okay? Now, may sinulat kasi ako ng mga yun, sa microcosm and macrocosm, very important. Yung realization ng what's happening inside you is also happening outside. What's happening up there is also happening sa pinakamaliliit na level. Okay? Tandaan nyo, yung altar na nilagay nyo o yung mga gamit na nilagay nyo sa altar, no matter how expensive they are, maski ginastos nyo siya ng matitindi, bumili kayo or nag-export kayo sa ibang bansa, may ganyan. Yeah, I know people, hindi ko na i-mention, pero June, isa ka na malakas mag-import ng mga bagay from other countries. Bumili ka man ng pinakamahal na tarot cards, bumili ka man ng pinakamahal na ingredients and offers, without you, all of them, dekorasyon lang yan. Wala ka, lahat yan, dekorasyon lang yan. So, mas important ikaw. Even if wala yung mga yan, ikaw na mismo yung altar. Yeah. I'm going to quote the Bible for that. Kasi sa Bible, sinasabi nga na to take good care of your body, to take good care of yourself. So, your body is your temple. Totoo yun. It is your temple. Kasi kapag nilinis mo yung katawan mo, nilinis mo yung toxins lang, mga ganyan, or nag-detox ka, mapapansin mo, mas gumagaan yung paligid. Kasi nga, nag-mirror nga, naapektuhan, di ba? So, breathing, ano pa ba? Kasi iba kasi sobrang taas na ng level. Parang hindi ko siya ma-discuss for a beginner, para mahirap i-discuss. Napapansin ko rin na mas parang may mga tao or may mga practitioner na kapag may missing ingredients or may namimiss sila na ingredients, nagkakaroon ng problema pagdating sa paggawa nila ng spell work. Why? Bakit? Let's say, for example, gagawa ka ng spell.
tapos kinulang ka or hindi mo ma-afford yung ganyan, hindi mo na magagawa. Di ba? Ang ano nga eto, yung water na element, di ba, nandyan? Ang siguro pinaka-advice ko muna prior sa pag-cast, let's say for example, you're going to cast a love spell, dapat mo munang kulamin yung sarili mo. Dapat mo munang gawan ng spell yung sarili mo. Okay? You need to focus. It's like your altar, yung kulam papunta sa'yo. Hindi ikaw papunta sa altar, papunta sa labas. So it's like you doing a creative thing or ritual papunta sa'yo para umayos ka. Kasi pag umayos ka, baka magkaroon ka rin ng, baka makapag-decide ka na, hindi pala importante na magkasa ko ng spell na to. Alam mo yun, kasi na-realize mo na, hindi na pala importante. Okay? Ayun, hindi kakulangan sa isang spell work kung kulang isang bagay. Kasi very important nga, tulad yung sabi ko, yung pangangatawan. So, isa sa masasuggest ko, kasi may nagtanong sa akin, paano ba magsisimula? Ano ba yung libro ang babasahin niya yan? Kaya you could read Buckland. Yun, magandang libro yun. Pero, ang pinaka-best talaga na may advice ko is you knowing yourself. Yung kilalanin mo siya. Ano ba yung gusto mo? Ano yung hindi mo gusto? Ano yung nag-trigger sa'yo? Kapag naaalala mo to, anong pakiramdam? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Saan ka nalilibugan? Saan ka na-turn off? Lahat, alamin mo siya. Yung kabuuan. Kung ano yung kung ano yung sumisindi ng fire mo. Yan, little flame nga, di ba? O nga pala, hindi ko kayo nabali. Little flames. Yan nga, little flame. So, yun nga. Ano ba yung nag-i-ignite ng passion? Ano yung pumapatay dito? Yan, dapat alam mo yan. Kasi kapag alam mo siya, alam mo na kung paano laruin yung mga bagay, dun pa lang sa pinaka-simple rules na yun of knowing yourself, knowing the elements, ang dami mo na magagawa. Okay? Madami ka na magagawa. Sa simple lang na understanding ng basic na logic na yun, napakadami mo na magagawa. Kailangan mo ba maging psychic for this? Yung psychic development will come after. Again, there are skills. Naniniwala ako na may mga skills na or may mga tao na born with the skills and there are people na kailangan pa i-work or kailangan pa trabahuhin yun, yung mga ganung bagay. Or kailangan nilang i-hone, like pumunta ka sa gym. Alam mo yun? Like, this is the skill. Tapos pag pumunta, or let's say yung skill mo is like the muscle, okay? Yung skill mo is like this, just like the muscle. Kapag pinunta mo sa gym, kapag binubuhat mo siya palagi, or yung arts mo binubuhat mo palagi, yung magkakamuscle ka. Similarly with your skills, okay? And if you can do it the first time, don't rush. Huwag mong pilitin yung sarili mo. And huwag kang maging super critical. Huwag kang maiinggit sa progress ng iba. Sasabihin mo, bakit sila ang bilis? Bakit ako ang bagal? Hindi siguro ako nakaka-align dito. No, huwag mong isipin yun. May kanya-kanyang progress. May kanya-kanya tayong progress. I think, ang very important dito, malaman kung paano ang atake. Kung paano yung technique. So, I remember, may mga student ako na pinigawa ko sila may pinigawa ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, i-sense nyo ako, tapos write down 50 things. Since hindi nyo ako kilala, write down 50 things about me. Yung hindi ko nasasabi sa ibang tao, and hindi nyo alam. And sabi na, nung isa kong kasama, sabi niya, hindi ba mapwersa yung mga bata? Sabi ko, imagine, 50 things na gagamitin nila yung senses nila. There are 50 ways na mabubuksan on how to sense people. Sabi ko, napakaganda niyang activity. Mabibigla talaga. Tulad ng sinasabi ko, gym nga di ba? Kailangan mo mapunitan in order for you to have a bigger muscle. So, amazingly, may dalawa doon na 98% masasabi ko, like, accurate. Wow, ang galing. Kasi, paano niyo nalaman to? Napakagaling. Kaso, may isa doon na walang nagland. As in, wala. Like, and hindi ko siya, sinabi ko sa kanya, sabi ko, wala nagland, titignan natin kung saan nakafocus yung mga skills mo. Or may mga kailangan ayusin. Alam mo, hindi ganun kasi ako parang collaborative po. Ano ba yung mga dapat mong ayusin? Wala nagland. Ibig sabihin, baka may approach tayo na pwedeng gawin para alam mo yun, makapag-sense ka ng mga bagay-bagay. Or, may yung registry ng antenna mo, nasa ibang bagay yung mga sense mo. Di ba? May ganun kasi may mga forte na tinatawag. There you go. So, yung mga nakasubmit or nakapass na doon sa first level, ang pinapagawa ko naman sa kanila next is to sense things na hindi pa nangyayari. So, how are you able to do that?
gagawin mo, magsisense ka ng bagay from the past or from the present, and you will have like from those actions, magtutuloy-tuloy pa ba ito sa susunod? Or mababago na yung buhay ng tao? Ang kulit ng buho ko. Anyway, going back, ang dami na natin na pag-usapan. Ang gusto ko lang sabihin dito, know yourself, alam niyo yung sarili, lagaan yung sarili, because you are the greatest altar. And nakita nyo yun, yung sinabi ko kanina, yung energy. Nandiyan yung altar, lahat ng energy dyan, i-take nyo. Similarly, when you cast, may parang debatable to eh. May nag-cast ng glamour spell. But the thing is, ang sabi, kung hindi ka instantly na magiging maganda, then that's not magic. And I was like, no, it's still magic. You're opening the doorway. You're opening the doorway to alignment. Pero ang siguro na mas magandang approach na unang gawin is to align the physicality. Di ba? Anihin mo ang pinakamahal na L'Oreal or anong mga product dyan para sa face mo if from the inside, may problem ka sa diet, may problem ka sa, alam mo yun, may ganung bagay, or may problem ka sa hormones, may ganung bagay. So, hindi talaga siya mag-aalay. So, anyway, yun yung first entry ko. Yeah, I'm going to upload soon. I'll just think of things para medyo gradual yung natin, yung gradual yung projection natin when it comes to going deeper sa pag-aaral ng witchcraft. I just here, by Little Flames.